Ang tunay na katagumpayan ay nasa pagsisikap. Ito yung ipinapakita sa atin ni Jesus. Masarap makuha ang isang tagumpay, lalo't alam mong itong iyong pinaghirapan. Kaya nga mga kapatid, sa ating buhay bilang Kristiyano, handa pa ba tayong mag-alay ng sarili sa ating Panginoon? Kung titingnan natin ang gagawin ni Jesus na paghihirap sa krus, ay hindi niya isinasaalang-alang lagi. Ito'y kanyang kagustuhan. Ang isinaalang-alang niya, ito'y kagustuhan ng Ama para sa kaligtasan ng lahat. Tingnan natin ang ating sarili. Ilang beses ba nating binuksan ng paulit-ulit ang Biblia natin sa ating mga tahanan? Ilang beses mo bang kinonsulta upang makakuha ng lakas ng loob sa salita ng Diyos? Kaya nga, my dear friends, isang panibagong pananaw, isang panibagong hamon sa atin ng Diyos sa pagdiriwang ng misang ito. Huwag kang susuko sa hamon ng iyong buhay. Lahat ay makukuha. Lahat ng katagumpayan ay nagmumula sa paghihirap. Lahat ng katagumpayan ay kailangan natin magbata ng hirap. Ganun si Jesus. Dugot pawis hanggang buhay niya ay inilaan para makamit ang katagumpayan. Kung tayo'y mahilig magpahayag ng istorya ng ibang tao, mas masarap ipahayag ang istorya ng Diyos upang magkaroon sila ng malalim na pananaw kung sino nga ba si Kristo. Baka tayo yung katulad ng mga alagad, hindi natin alam bakit kailangan maghirap ni Jesus. Hindi natin naunawaan yon ay kalooban ng Ama nasa langit. Kaya nga, my dear friends, in today's celebration, tingnan natin yung sinasabi ni San Jeronimo. Again, I repeat, the ignorance of Scriptures is the ignorance of Christ. Kung walang saysay sa iyo ang salita ng Diyos, wala ring saysay sa iyo si Kristo. Kung hindi mo pinapansin ang salita ng Diyos, hindi mo rin pinapansin si Kristo. Amen.